Patuloy po tayong nagbabantay sa naging epekto ng magkakasunod na bagyong Mirasol, Nando at Opong sa iba't ibang bahagi ng bansa. Makakapanayam naman natin ngayon via Zoom si Assistant Secretary Irene Dumlao ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para ibahagi ang naging tugon ng kanilang ahensya sa mga naapektohang pamilya, pati na rin ang mga nakaambang tulong at serbisyo para sa mga biktima ng kalamidad. Magandang gabi po, Asek Dumlao, at maraming salamat po sa inyong oras. Hi Charms, magandang gabi. Magandang gabi din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Asek Dumlao, ilan na po ang kabuuang bilang ng mga pamilyang naapektuhan ng mga bagyong Mirasol, Nando at Opong batay sa pinakahuling datos ng DSWD? Charms, batay doon sa 6 p.m. DROMIC report ng ating pong tanggapan, mahigit 454,000 po ng mga pamilya ang apektado ng mga nagdaang bagyo. Ito yung si Mirasol, si Nando at ngayon si Opong. Kasama na rin po nitong southwest monsoon. Ito pong bilang na ito ay may katumbas na mahigit 1.6 million na katao. At sila po ay matatagpuan sa mahigit 4,600 po na mga barangays na naapektuhan. At sa kasalukuyan, sila nga po yung ating ina-assist at tinutugunan yung kanila pong mga pangangailangan. Okay, ano-ano pong klaseng tulong ang agad na naipamahagi ng DSWD sa mga apektadong lugar at gaano na ba karami ang napadalang family food pack sa bawat rehiyon? Batay po dun sa aming pinakahuling tala, mahigit 80,000 po na mga family food packs yung na-distribute na natin sa mga naapektuhang lugar. But apart from the family food packs, we've also distributed non-food items, kagaya po ng mga kitchen kits, sleeping kits, pati na po yung mga family kits na i-distribute natin sa mga apektado na nandun po sa mga evacuation centers. Ngayon po ang total na halaga ng humanitarian cause na atin na pong naipamahagi ay nasa mahigit 54 million pesos na. At nagpapatuloy yan na madagdagan sapagkat sa kasalukuyan ay patuloy tayo na nagpapahatid ng tulong. In fact, gusto ko nang idagdag na meron din po tayong mga nai-release na mga ready-to-eat food boxes sa iba't ibang pantala na kung saan meron pong mga stranded na passengers. Sa katunayan, sa Manila North Port nakapag distribute tayo ng 55 na mga ready-to-eat food packs sa Lucena Port, Batangas Port, Dumangas Port sa Iloilo, gayon din po sa Banago Port sa Bacolod City, gayon din po sa Bredco Port sa Bacolod din. So nasa mga around 600 ready-to-eat food boxes na po yung nai-release natin sa mga locally stranded passengers. Karagdagan dyan, nakapag-serve na rin po tayo ng mahigit 3,700 na mga hot meals. Doon naman po sa mga passengers na stranded sa Matnog Port at sa Pioduran Port. And gaya nga po ng nabanggit ko, yung total cost of humanitarian assistance ay inaasahan po na lumaki pa o madagdagan sapagkat patuloy pa po tayo na nagpapahatid ng tulong as we speak. May mga ulat po na halos 14,000 na pamilyang nananatili sa evacuation centers. Kumusta po ang kanilang kalagayan at paano po sinisiguro ng DSWD ang kanilang kaligtasan at mga pangunahing pangangailangan? Charms, actually, yung bilang na yan ay nadagdagan na. As of 6 p.m. monitoring, mahigit 48,000 po na pamilya ang nasa mga evacuation centers. Or ang katumbas po niyan ay mahigit 168,000 po na katao. And there are around 2,287 na mga evacuation centers na kung saan nga po pansamantalang nanunuluyan itong mga kababayan natin na naapektuhan. Ang bilang po niyan ay nasa ang pinakamalaki po ng bilang na yan ay nasa Region 5 na kung saan maigit 1,000 nga po ng mga evacuation centers ang ating pong minomonitor. Ang pinakamalaki dyan ay nasa Catanduanes at sumusunod po yung sa Sorsogon. And of course, sa Region 8,
meron din po tayong 160 na mga evacuation centers. So makikita nyo po, marami sa ating mga kababayan ang displaced at sinuserve po natin dito sa mga evacuation centers. Now, in terms of assistance that we are providing, gaya po ng nabanggit ko, nagmamahagi po tayo ng mga food packs at mga non-food items. Bilang tayo po sa DSWD ang nangunguna rin in camp coordination and in camp management, tinitiyak po natin na maayos yung kalagayan ng ating mga kababayan na nanunuluyan pansamantala sa mga evacuation centers. Tinitiyak po natin na may sapat po sila na makakain, maayos yung kanila pong mga tinutulugan. Gayon din po may mga safe spaces for the vulnerable sectors, and of course tinitingnan din po natin na functional yung mga water and sanitation health facilities. Ito ay upang matiyak na maayos po yung kalagayan at panunuluyan ng ating mga kababayan dyan po sa mga evacuation centers. At gayon din po, nakikipag-ugnayan tayo sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan na maaari pong makapagbigay din ng tulong kagaya nga po ng sa Department of Health at iba pang ahensya o tanggapan. Okay, Asek, meron na po ba tayong nakalaang programa para sa cash assistance or maybe livelihood support sa mga pamilya matapos ang mga sakuna? Charms, maganda at naitanong mo yan dahil ang DSWD ay hindi lamang po bahagi ng response cluster but gayon din po yung early recovery cluster. Dahil nga po dyan, ang DSWD ay nag-extend din po ng financial assistance especially in areas na talagang devastated o marami pong mga naapektuhan na kung saan ang kanila pong mga tirahan ay nasira at ang kanilang pong mga pangkabuhayan ay ganun din po na adversely affected. So one of the interventions that we are providing ay yung pong emergency cash transfer. This is a financial assistance that we provide to support the early recovery of disaster-affected families. At dito po, may mga trigger mechanisms. Isa nga po dyan ay yung pagkakaroon ng state of calamity declaration para po makapag-provide tayo o mag-extend ng tulong na ito. In some areas, we've been providing assistance to individuals in crisis situation because nakita po natin na meron po mga pangangailangan para sa medical na kung saan talagang tiniyak natin na maipamahagi rin yung kaukulang tulong sa kanila. So these are some of the financial and non-financial assistance that we have been extending. In some areas, meron din tayo mga na-provide na psychosocial interventions, mga play therapies para sa mga bata, lalo na po yung mga nasa evacuation centers at hindi po na ipagpapatuloy yung kanilang pag-aaral. So ito naman po yung mga non-material assistance that we have been extending. Maraming salamat, Asek Irene Dumlao ng Department of Social Welfare and Development. Magandang gabi. Maraming salamat. Magandang gabi din po sa inyo.